To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Nako, kailalata! Isang hallelujah matunog nga. Hallelujah! Praise God! Baka naman pwedeng lumapit-lapit po yung mga malayo-layo dyan. Mabango po ako. Ayan. Para ho magandang magturo. Ayan. Ngayon ko lang ho gagawin to. Overwhelmed lang ho ako. Ano ho? Para namang napakalaki-laki natin. Pero malaki na talaga tayo. Binabati ko po ang lahat ng nanonood ng taga Palawan, Sambales, Bataan, Batanes, sa Saudi Arabia, at sa Italy, may mga nakausap po kahapon, sa Palawan, sa Ilocos, sa Laguna, sa Cavite. Kailangan ma-memorize ko sila. At saka po sa Switzerland, Canada, Australia. Salamat po sa Panginoon. Binibisita niyo po ang JIL May Kawayan. Palakpakan niyo nga po sila. Nanonood po sila. Ang ilan po sa kanila, madaling araw o kaya pag nagising, panonoorin po tayo. Sobrang nakaka-overwhelm kasi sila mismo po lumapit po sa akin. At meron pong isang lugar na ginagawa po nila, may monthly gathering po sila. Ako daw po yung guest speaker. Sabi ko, kailan ako naging guest speaker? So pinanonood po nila yung ating gawain dito sa May Kawayan. Sobra pong we love you all. God bless us all. Ang maliit na buhay na ito'y nakakahipo kahit saang lugar. Yun po ang pinangarap ko at pangarap ng Diyos sa buhay ko na habang nabubuhay hanggang may lakas, magamit ng Panginoon sa anumang kaparaanan. Nawa maging kagamit-gamit ang ating buhay sa anumang dahilan at paraan. Amen? Napakagaganda natin. Pakisabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo. Manang-mana ka sa pastor mo. Tanungin mo, sino ba pastor mo? Ang ganda ng pastor mo. No? Praise God. Ang mga anak ko po, kapag ka po yan ay naglisaw-lisaw nung araw, ay madali pong dalhin kung kanino. Kasi po parang biniyak pong mansanas po si Kat sa akin. Si Kai naman parang biniyak na strawberry kay Pastor Jan. Bigote na lang ang kulang, Jan na. No, si Kat naman ay talaga naman ay tinigpas ang muka sa mukha ko. Talagang halatang bungang-bunga ko. At alam ko po kung ano ang bunga, kung ano ang puno, siyang bunga. Ang iglesyang ito na pinanganak sa puso ng Diyos ay bunga ng pananampalataya, kaya tayo ay may pananampalataya. Sobrang exciting ang ating topic sa buwan ng June. It's all about a faith, uncompromising generation. Yung pananampalataya po natin ay talagang galing sa Diyos. Hindi matitibag. Hindi basta-basta magagaya ng walang tunay na relasyon sa Diyos. Hindi ka nakikilakas lang. Hindi ka nakikipuspos lang. Hindi ka nakikigaya lang. Original ikaw sapagkat iyon ang iyong naranasan. Amen? By the way, maraming salamat po sa lahat ng nanalangin, sumuporta, sa delegates ng JIL May Kawayan Pires, papuntang Israel. Heto po kami, alive, awake, alert. Pinataas ng Lord ang aming pananampalataya sa 10 araw na aming lakbay-aral na maraming natutunan, na talagang aminado ako sa kanila, tagal ko nang nag-aaral. Salamat sapagkat pastora po, kami po ay may 3 naging tour guide, isang Israeli, isang Palestine, isang Pilipino, na yung huli ay pastora missionary at napakarami kong nalaman pa patungkol po sa salita ng Diyos, interpretasyon at na-overwhelm po ako kasi kita ng 2 mata, nahahawakan mo yung lugar na kung saan ay pinangyarihan ng kasaysayan ng Panginoon. And praise God, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng kasaysayan, kundi Diyos ng karanasan. Ang Diyos ay nagpaparanas at hindi nagpapakwento lang. Kaya napakabuti ng Diyos sapagkat kung ikaw ay may karanasan, ikaw ay may kasaysayan. At ang kasaysayang iyon ang magdadala ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen po ba? Ang ating topic, it's all about faith. Pero pinamagatan natin itong, what moves the heart of God? May tanong lang po ako, konti lang to. Anong ginagawa mo sa isang tao kapag napasaya ka niya?
pinapakulam po. Hindi, joke lang, di ba? Siyempre, pagka napasaya ka ng isang tao, ginagantihan mo to ng magpapasaya din sa kanya. Amen ba? Doon po sa amin, sa Saluisoy, nung nakatira ko, kapag ka po na may nagbigay sa amin ng masarap na ulam, nako, sa susunod, pag nagluto ko ng masarap na ulam, o kami, babalikan po namin siya ng masarap na ulam din. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kapag napasaya ka ng tao, kaya mong balikan o tapatan ang pagpapasaya niyang binigay sa'yo. Pero merong isa na pwede kang itapat sa kanya na hindi kayang bayaran ng salapi. Walang iba kundi yung pagmamahal ni Jesus. Hindi sa lahat naman ng pagmamahal, lagi mong tatapatan lagi yung ginawa niyang pagmamahal sa'yo. Amen po ba? Dahil yung pagmamahal na binigay ng Panginoon, hindi natin kayang tapatan. Dahil ang ginawa ng Panginoon, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, para ipakita ang kanyang pagmamahal. Kung tatapatan natin to, sige, lahat tayo magpakamatay. Pero salamat, sapat na sumuko ka sa Panginoon, paniwalaan siya at mahalin siya at makikita po natin ang iba't ibang uri ng biyaya'y uutusan niya para dumating sa buhay natin. Alam niyo bang nauutusan ng pagpapala? Ha? Si Lord nauutusan niya ang pagpapala? Nung panahong natutulog, ang Panginoong Jesus, nasa gitna sila ng laot, natakot ang mga disipulo. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng alon. Talaga naman ang kanilang bangkay parang bangkang papel na pwedeng lumubog. Pero sa isang saglit lang, sa isang sandali lamang, inutusan ng Diyos ang lakas ng hangin at alon at ito'y tumigil. Nandyan po ba kayo? Pwede niyang utusan ang lahat ng sakuna, lahat ng problema at pagsubok na lumaya sa buhay natin. At pwede niyang utusan ang pagpapala na pumunta sa buhay natin. Akalain mo ba ang isang lingkod ng Diyos? Nasa gitna ng tagutom pero unutusan niya ang uwak para siya'y padalan. Kaya noon pa may tok-tok na, may lalamove na, may food, may grab na. Ang may delivery, wala akong delivery charge. Kasi ang nagdadala, uwak. Inutusan niya ang babaeng balong ito ay pakainin sa gitna ng taghirap. Kaya ho, ang Diyos ay Diyos na posible sa lahat. Amen! Nakakakilig mahalin ng Panginoon. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Our goal as a church is to preach the Word of God. Ako ho, tahasang sasabihin ko kapag ang iglesyang iyon ay hindi sineshare ang Word of God, hindi ipinapahayag ang salita ng Diyos, hindi ho sa Diyos yun. Delikado yun. Yung church na wala hong itinuro kundi networking business, kung paano gagawa ng cake, paano magpapagawa ng sabon, etc. Wala lang itinuro patungkol sa Word of God, kundi pagpapayaman ng tao, hindi sa Diyos yun. Dahil ang tunay na iglesyang isinilang sa puso ng Diyos, ipinapahayag ang katotohanan ng kanyang salita. At ang dahilan nito'y para maging matatag sa pananampalataya ang kanyang mga anak. Amen? And God is after a people who show a strong personal faith in Him. Faith in Him. Ang Diyos ang tinitingnan niya at na nakakahipo ng kanyang puso, yung ating mga pananampalataya. Kaya nga ho, parang batingaw na umaalingaw tayo kung wala naman tayong pag-ibig na may pananampalataya sa Diyos. Without faith, it is impossible to please and touch the heart of God. Ang lundo po ng buhay Kristiyano ay pananampalataya. Papasok ka sa langit dahil sa iyong pananampalataya na nagbago ng iyong buhay. Kaya ang pakikibaka lagi ng Kristiyano ay ang kanyang pananampalataya. Nakapaloob ang sagot sa anumang uri ng pagdadaanan ng tao sa iba't ibang uri ng problema at pagsubok ay ang kanyang pananampalataya. May common life po, tatandaan po natin to, hindi tayo exempted dyan. Ang Kristiyano at di Kristiyano, maulit-ulit ko itong sinasabi, magkakasakit. Sino rito sa tanang buhay niya, di siya nagkasakit? Ayun. Sa Israel nga po, kami po ay yung dahil nanibago sa klima, nanibago sa oras, talagang inabot po kami na ang ilan po ay sumakit ang ulo, nilagnat ng sandali. Nasa Israel ka na noon, ha? Sabi nung iba, Israel na yun na. O syempre may common. Iba yung klima noon sa klima dito. Kahit mag-inhale, exhale ka doon, walang pollution doon. Kahit inumin mo ang tubig doon, kung saan meron doon, wala hong walang virus, walang bakterya. Iba doon. Sanay ang tiyan namin ang may bakterya. Uminom kami ng walang bakterya, sumakit ang tiyan. Joke lang.
Di ba? May adjustment eh. May common life. Dadaan ng tao na magkakasakit, masusugatan, masasaktan, magkakaproblema. Sabihin na natin ang pinakasukdulang problema at pagsubok ay kamatayan. Magkakaroon ng problema sa pamilya. Lahat yan dadaanan ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Pero may pagkakaiba. Ang pagkakaiba natin, alam nating humarap sa pagsubok sapagkat ang ipinakikita po natin at ipinanlalaban ay ang pananampalatayang meron tayo. Kaya ang pakikibaka, hindi yung kawalan mo ngayon. Ang pakikibaka mo, paano ka mananampalataya sa kawalan mo ngayon. Dahil lahat nagkakaranas ng kawalan. Pero ang pinakameron ka, sa gitna ng kawalan, meron kang Diyos na magbibigay ng mula sa wala ay pupunuin ka ng Diyos. Our ministry goal in the church is not to fill the building, although it is the will of God. Aanin mo naman yung church na punong-puno, pero wala namang faith. Luno ang pananampalataya. Parang dumami lang. Ako nga po ngayon natuto dahil si Gideon 300 lang ang pinanlaban sa daang-daang kalaban, pero natalo ang kalaban. Tama kasing mga tao. Hindi tumalikod sa laban, hindi umayaw, hindi naduwag. Nandyan po ba kayo? Aanin mo ang napakaraming kasama mong maglilingkod pero tambay lang. Kesa naman sa 5 lang kayo pero lahat kayang gawin. At patuloy na mapupuno ang iglesia ng maraming kaluluwa. Kaya hindi ho totoo na majority laging tama. Dahil majority pinapako sa krus si Kristo. Wala halos tumayo. Hindi ko mo majority, panalo. Kaya nakatutuwa pong natuturuan tayo ng tamang pananampalataya. And what do you think will take to amaze Jesus? What moves the heart of God? Never in any chapter of the whole gospel, 4 gospel. Ano yung 4 gospel? Diyos ko naman kayo, bukas may exam. Matthew, Mark, Luke, John. Erase natin. Sino ang sumulat ng Matthew? Ayun, Pastora Kay. Repeat examination po tayo. Never in any chapter of the 4 gospel was Jesus outstanded by anybody's righteousness. After all, he was entirely pure and holy himself. But he was amazed. Everybody say, amazed. I'm so amazed. So, diba? Yung amazed na yun, bihira magamit eh. Nakamamangha. Nakagugulantang. Nakahahanga. But he was amazed by one thing, people's faith. Ang isang nakamamangha at nakakahipo ng puso ng Panginoon ay yung makita niya na ikay nananampalataya kahit hindi mo nakikita. Because faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Sa book of Luke 7:9, wala po dyan, at Matthew chapter 8 verse 10, ginamit po itong Gregong salita na daumazo. Daumazo, which means translate marvel or amaze. Sa Jesus, ginamit din po yung salitang amaze in negative and positive ways. Na-amaze siya doon sa centurion. Na-amaze din siya sa Matthew 6:6, doon sa people of Nazareth, na doon sa Nazareth, sinasabing, doon daw kukunti lang ang napagaling. Eh talagang ganon, doon sa common place, sa place na kung saan ay nandun si Lord, si Lord na kung saan ay doon nakatira, hindi masyadong pinaniwalaan. Kaya minsan, ang hirap mag-share kapag over na pagkakilala sa'yo. Ano, ang hirap? Yung familiarity na, familiarize. Kaya nagulat siya kasi may ginawa na nga ako, di pa kayo naniwala. Abi, nagulantang ako sa inyo. Eh si Lord bawe, pagdating dito sa centurion, nagulantang siya, namangha siya. Grabe yung faith nito. Tingnan po natin. Matthew chapter 8. When Jesus entered Capernaum, a Roman commander came to him. He asked Jesus for help. Lord, he said, my servant lies at home and cannot move. He is suffering terribly. Jesus said, shall I come and heal him? The commander replied, Lord, I am not good enough to have you come into my house, but just say the word. Everybody say the word. And my servant will be healed. Tuloy po natin, verse 9. I myself am a man under authority, and all I have soldiers who obey my orders. I tell this one, go, and he goes. I tell the one, come, and he comes. I say to my slave, do this, and he does it.
When Jesus heard this, he was amazed. Everybody say, he was amazed. Ayun. He said to those following him, what I am about to tell you is true. In Israel, I have not found anyone whose faith is so strong. Then Jesus to Roman commander, go. It will be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Everybody say, at that moment. Sino rito gusto ng anointing ng at that moment? Konti lang. Sino rito gusto ng anointing ng suddenly anointing? Hindi nila naiintindihan. Yung ora mismo, tumugon ng Diyos. O sino rito gusto pang isang taon ng tugon? Ako papipilihan mo, open times mas ko, Ate Dali, yung suddenly anointing. Yung bigla, sumagot ang Panginoon nang hindi mo inaasahan. Pero nanalangin ka, willing ka maghintay. And Jesus is amazed at the faith of centurion. This is the only time in the Gospel of Matthew that Jesus is amazed. Everybody say that Jesus is amazed. Jesus was astonished at the faith of Roman centurion who came to him seeking healing for his sick servant. Ang nilapit po ng centurion ito, hindi niya kamag-anak. Take note, hindi niya anak, hindi niya pinsan, malayo. Isang malapit na alipin lamang. Doon pa lang may pagka-good boy na talaga to eh. May mabuting puso. Pag abalahan niya, itigil niya sandali ang kanyang trabaho. Hanapin si Jesus nung nandun si Lord. Sige, lapit siya. Ang aking pong malapit na alipin ay may sakit. Naghihingalo na lalos. Siguro talagang burden na burden siya. Talagang hindi siya mapakali. Na hindi ako makapag-concentrate sa work ko kasi yung malapit sa puso ko, ganun siya magmahal. Yung malapit sa puso niya, talagang gagawan niya ng paraan. Gagawan niya ng kabutihan. Doon pa lang, very good na, tapos na preaching. Itong taong to, wala, kinikilala na. Mamaya po, pakita natin. And the same word is used in Mark 6:6 to describe how Jesus was astonished. The unbelief of the people in his hometown. Sa hometown niya mismo. Bawi siya Jesus no? Sa hometown niya, gulat siya. Abi, nakamamangha kayo, di ba? Gaya ngayon, nalungkot ako. May kasalang bayan yata na magaganap sa isang lugar na ikakasalang parehong babae, parehong lalaki. Ako, mahal na mahal ko ang may ibang kasarian dahil talagang di naman nila ginusto yan. Nagising sila isang araw, iba'y nararamdaman nila at patuloy, lalo na pag Kristiyano na isinusuko nila sa Lord yan. Pero naaapektuhan pati sila sapagkat may mga taong hindi yata alam ang tunay na kahulugan ng pagpapakaayos at pagpapakabuti. Nalulungkot po ako talaga. Sobrang nakakalungkot. Kanina sabi ko sa aking asawa, ito ba ang iiwanan natin kung mauna tayo sa ating mga anak? Mundong napakagulo natin, hindi mo maunawan at maintindihan ang tunay na kabanalan. Na pinipilit ayusin, na pinipilit ubrahin ang hindi ubra. So nakakalungkot. Ako yung sabi ko, meron palang ganun. Pwede pala yun, nakakamangha naman. Tingnan po natin yung background about the centurion. This man was not even a Jew, but a Gentile. Pagka ito po ay sinalin po natin sa kalakaran ng Kristyanismo, hindi po siya mananampalataya. Hindi siya Kristiyano. He was a soldier in the Roman army whose military occupation of Palestine was viewed with disdain by most Jews. And the title of his rank tells us that was an officer with authority over 100 men. He was probably already a believer when he approached Jesus, seeing that he expressed such unusual comprehension of Christ's authority and identity. Dito hindi mo natatanungin Kristiyano ka ba? Hindi. Hindi. Dahil ang Kristiyano, makikita sa gawa, sa kilos, sa pananalita. Pero hindi laging sa pananalita. Ito yung kanyang pananampalataya, yung kanyang mabuting puso. Nagpamalas talaga lalo ng pagkamangha kay Jesus. At hindi biro, kasi talagang makikita po natin na kung saan whose military occupation of Palestine. Kami po ay namalagi sa Bethlehem.
At salamat sa Lord sapagkat ang JIL May Kawayan po ay I'm proud to say na nag-seed po tayo. Sabi ng ibang mga Kristiyano, huwag tayo mag-seed sa mga Palestine. Bakit? Lahat to sinid natin Nag-seed tayo sa Palestinian, ng mga ating tour. Nag-seed tayo sa Israeli, sa Jew. Seed tayo sa mga namamalimos doon. From JIL May Kawayan. Hindi nila man naintindihan from JIL May Kawayan po. From JIL May Kawayan. Talaga nung nandun kami sa Bethlehem, talagang ang puso ko'y nadudurog. Sabi ko, pag pumunta ka sa Jerusalem, ibang-iba, Ate Dali. Ang dungis. Talagang hindi maganda yung lugar. Although maganda sa'yo dahil ibang lugar yon, maliit na lugar. Hanggang ngayon, nagpapakitang isang parang mahirap at maduming lugar na parang minsan dalawin lang na naghahanap nagkukuha ng basurahan. Maganda naman po yung hotel namin. Ibang-iba ang lasa ng tubig sa Jerusalem kesa sa Bethlehem. Iba rin ang lasa ng mansanas doon kesa dito. Ba't ganon? Nakakalungkot, pero sabi ko, dito pinanganak si Jesus. Dito. Na pwedeng sa isang area doon ng street ng Jerusalem na napakaganda. Pinili niya yon na maging aba para ipakita sa atin na ako ay nabuhay bilang tao para abutin ka. Wala akong pwedeng umabot sa Diyos Napakataas ni Lord. Siya ang umabot. Siya ang nag-adjust para tayo maabot. And that day, Jesus was surprised. It astonished Jesus that in spite of all the miracles, his townsfolk could see no further than the boy they had grown up with. It equally astonished him that in centurion entirely foreign to Israel, the covenant promises of God could so easily grasp hold of who Jesus was in relation to his father. Nakamamang nga talaga. Sa hometown ko, walang ganitong faith. At sa paglalagpay ko at tinitingnan ko, mga napapagaling ko na, ibang klase to. The day Jesus was surprised. Na kung saan sa Nazareth ay tiningnan lamang po siya na isang simple, pero hindi nakitang siya'y talagang manggagamot at Diyos na totoo. The townsfolk limited Jesus to what his earthly father could give him, but the centurion saw that Jesus could have anything his heavenly father gave him. Nakita yon ng centurion. Tingnan po natin ang ilang puntos na ito. Jesus said that he had not found anyone in Israel with such great faith. Kaka-overwhelm yun. Wala akong nakita na ganitong klaseng pananampalataya sa Israel. Ganitong laking faith. Ano yung nakita? Faith in God. Everybody say faith in God. Saan nga ba tayo may pananampalataya? Minsan nililigaw po tayo laging sa tao na lang tayo nakatingin. Akala natin yung taong yun ang laging gagamitin. Minsan ang taong yun ay naging palad sa atin. Doon na tayo nakatingin. Nandyan po ba kayo? Na minsan yung sitwasyon na yun, ang nangyari, doon na lang tayo nakatingin. Minsan gumagawa pa tayo ng kwentong sarili natin. Ini-scripted natin ang faith natin. Kaya nababak si Lord. Napakaraming paraan ng Diyos. Dagat, biniyak. Nagpaulan ng manat pugo. Nagpahatid sa uwak ng pagkain. Inilustrasyon ni Jesus sa New Testament, ang ibon sa himpapawid at ang mga damo sa parang ay di pinababayaan. Don't limit God. Huwag nating limitahan ng Diyos. Ikaw limitado na, huwag mo nang limitahan ng Diyos dahil walang hindi kayang gawin ng Diyos kahit gaano ka-imposible ang ating inilalapit sa Kanya. Have faith in God. He had seen that Jesus Himself was the Son of God. Alam ng taong to, dama ni Jesus yun. Alam niya na ito ay anak ng Diyos. The centurion came to Jesus with an unusual perception of Christ's position and authority. Yun ang nakahagip nakagalak sa puso ng Diyos Kakaiba ito. May unusual perception of Christ's position. Nakita niya yun. At ano pa nakita nito? Faith in His authority. Alam niyo po, ako po'y may tauhan. Kapag sinabi kong pumunta, pupunta. Pag sinabi kong gumayo, hahayo.
Ang sabi kasi ng pagkakataong yon, ang aking pong malapit na alipin ay may sakit, maaari niyo po bang pagalingin? Ang sabi ni Jesus, sige po, pupuntahan ko. Kasi naichika na sa kanya, naimarites na ng ilang disciple. Mabuting tao po yan. May mga pinagawang ganito yan. So naka-impress din yung kay Lord. Alam niyo, huwag yung titigilan ng paggawa ng mabuti. Lakas maka-attract niyan. Sabi nga, kung gusto mo mapalapit sa authority, magregalo ka eh. Kaya lang, dinadivert nilang suhol. Ang lakas kayang magpasaya kapag ang puso natin ay pusong nagmamahal at nagbibigay. Kaya, salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay nagbubukas lagi ng pinto ng biyaya at pagpapala. Faith in His authority. The centurion's faith was great because as a Gentile raised completely outside the knowledge of God, he had in a way even the disciple had not yet seen penetrated into the secret of Jesus' authority. Kapag sinabi ko sa mga tauhan kong, pasok kayo dito o hayo kayo, punta kayo rito, ginagawa po nila. Kaya sabi niya, huwag niyo nang puntahan ang aking alipin. Just say the word. Magsabi lamang po kayo at siya'y gagaling. Nandyan po ba kayo? The centurion faith was great. Great yung kanyang faith. Bakit? Ang tiningnan niya, yung kakayanan ni Jesus. Tingnan po natin ang kakayanan ni Jesus. Huwag ang kakayanan ng tao. Kapag lagi tayo nakatingin sa kakayanan ng tao, mabibigo po tayo. Pero sa kakayanan ng Diyos, walang pagkabigo. Wala pong salitang imposible sa Diyos na ating kinikilala. Walang salita hirap sa harapan ng Diyos. Hindi pwede sabihin ng Lord, parang pag-iisipan ko, parang mahirap yan eh. Pag-aaralan ko kung kaya ko. Sa tao lang yon pero sa Diyos hindi. Meron siyang faith saan? Sa Diyos na pinagmumula ng lakas. At meron siyang faith sa kakayanan nito. Amen po ba? May faith siya sa kakayanan nito. Kapag ka nga ho tayo may taong naalala ko noon, sino ba yung pumuntang presidente rito? Si Obama. Kasagsagan noon na naglalagay po ng sa mga maleta. Tatandaan nyo doon kung ano nilalagay. Kasagsagan, pupunta po ako Malaysia. Tayo ba magkasama noon? Ate Dali? Attend ho tayo ng parang prophetic. Sama ko si Ate Dali, si Ate Lourdes, Ate Lani. Tatandaan nyo noon. Ngayon, nakahiwalay po yata ako sa inyo. Yung kasama ko si Ate Pastora Evelyn. Yun yung hindi ko kayo kasabay papuntang airport. Ako'y takot na takot. Kasi sabi ko na meron daw pastor, nilaglagan, etc. Meron akong isang kaibigan, sabi niya, hatid ho namin kayo sa airport. Sabi ko, ano naman kayo magagawa nito? Kasi siyempre, pag nasa airport ka na, hiwalay na kayo, ikaw na harap sa immigration, ikaw na maglalagay nung iyong maleta. Aba, nagulat ako, sabi niya, Pastora, may dadaanan lang tayo. Kinakabahan ako, dumaan kami sa isang subdivision madilim. Tapos merong isang militar. Unahan na sasakyan namin. So, bro, sino ba yan? Escort ho ni Obama. Kasi darating si Obama, kaya magta-traffic, kaya maaga dapat kayo. Tamang-tamang pag-alis nyo, dating ni Obama, siya huwag mag-e-escort, escortan muna po kayo. Diyos ko, overwhelm ako. Kaya nang bumababa si Obama, sabi ko, hoy, may nauna na sa iyo. Hindi, joke. Alam mo nyo ba, hindi ako dumaan doon sa doon ho sa VIP ako dumaan. Tonto siya kasi pastor dyan eh. Sabi niya, di ho ba hanggang dito ka? Hindi, sama niya na ako kayo. Lahat ho ng mga nasa authority gano'n, nagsitabihan. Pero mga bilitar na kung sino-sino mga nakatabi sa ako na may tulala. Dinaan ho ako, never in my entire life nakita ko ho yun sa airport ng NAIA. Yun ay dinadaanan lamang ng mga senator, ng mga presidente. Doon ho ako dumaan. At yung bag ko, hindi na binubulat-bulat. Okay na yan. Tapos ang nagdala ng maleta ko, militar din. Never in my entire life malilimutan ko yun. Anak ako ng Diyos. Higit kailanman na hindi marunong magpabaya. Uutusan niya ang sitwasyon at pangyayari para ipadama niyang mahalaga ka sa akin. Amen! Ay, hindi ko pa na-testimony nga pala yun. Dami kong patotoo. His authority. Pumapasok pa lang kami. Grabe, nagganyanan na. Binuksan agad yung pinto. Wala nang check-check. Tinitingnan nga lang ako. Sino ba rin? Parang di naman senadora to. Sabi ko, artista po ako. May shooting ako sa Malaysia.
Hindi, totoo, binulong ko yun. Natawa siya. And then sabi niya, mamadali na po ako, sige, pasok, boarding na po kayo. Tsaka binalikan si Obama. Pupwesto na po ako doon kasi para bababaan ang eroplano ni Obama. Wala nakakaalam yan, tayo lang, tsaka yung nanonood. Secret na ho natin yan. For the glory of God, ako po'y naiiyak sa panahong ikaw'y nai-insecure ng SLPT at ang liit ng tingin mo sa sarili mo, totoo namang maliit ako. Pero ang gusto ng Lord, maliit ka na nga, maghihiganti naman ang faith mo. Hindi ka na nga kalakihan, sana malaki naman ang faith mo. Yun meron si David. Napakalaki ni Goliath, pero mas malaki ang pananampalataya ni David, kaya niya napatimbuang si Goliath. Duwag si Gideon, pero nung kinilala ang Diyos na puno ng lakas at kapangyarihan, lumakas ang loob. Sabihin mo sa katabi mo, lakasan mo naman ang loob. Baka yan na lang ang meron ka. Day, joke lang. Di ba tama naman? Minsan yun na nga lang ang meron tayo, ayaw mo pang lakasan. Sabihin mo sa katabi mo, tatagan mo. Mauutusan ng damdami. Di ba? May kwento ako sa inyo. Meron po ang tagal-tagal naging mag-boyfriend. 7 years. 7 years. Tinakda na yung kasal. Natukso sa isang iglap ang lalaki. Pinagtapat sa babae. Inayawan ng babae. Umiyak ng umiyak ang babae. 7 taon silang naging magnobyo. 7 buwan na di pa naliligo ang babae. Sobrang na-depress. Sobra siyang nasaktan. Sobra siyang hirap na hirap ang kanyang kalooban. Hanggang sa merong isang pastor na nagsabi sa kanyang, pasalamat ka kahit gaano katagal ang ginugol ng iyong pagmamahalan, sumaklolo pa rin si Lord. Abay, ikakasal ka na, natukso pa. Sana'y iningatan ang sarili. Move on, kapatid, move on. Salamat sa Lord, nag-move on at nagkaroon ng asawa at ang napangasaway, pastor pa. Itago natin sa pangalang Pastora Diwani ang nag-counsel. Salamat sa Diyos. Minsan pakikialaman ng Diyos sa mga gustong-gusto natin. Naakala natin doon tayo maligaya, doon tayo masaya. Yun ang kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng gusto mo, pabor si Lord. Nandyan po ba kayo? Hindi lahat ng nakikita mong maganda, sasaya ka. May mga sitwasyon na minsan pararaanin ka ng Diyos sa sitwasyon parang nakatatakot. Parang ang pangit, pero na may nakapaloob palang biyaya at pagpapala. Matuto tayong magtiwala sa kayang gawin ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. 3 points. Tapos na ako nito. Ano oras na? Ayun, 11. Bigyan mo pa ako 5 minutes. Breakthrough. Jesus said that He had not found anyone in Israel with such great faith. Faith in His Word. Una, faith in God. Faith in His authority. Faith in His Word. Just say the word. Sabi niya, gagaling po ang malapit kong alipin. Sabihin niyo lang. My God, ang dami ng sinabi ng Diyos sa'yo. Hindi ka pa naniniwala. Ang dami niya ng pinaranas. Ang dami niya ng pinakita. Hindi ka pa rin naniniwala. Ano ka, sa hometown din niya? Yun ang sakit ng hometown ni Jesus. Nagpakitang gilas na ng miracle, di pa rin naniwala. Ilang beses na muntik ka ng mapahamak, pinulot ka ng Diyos sa kapahamakan. Ilang beses kang muntik ng mamatay, pinagtanggol ka't inalis ng Diyos sa kamatayan. Ilang beses kang nagipit, my God, tinawid ka ng Diyos sa kagipitan. Amen po ba kayo dyan? Just say the word. Sabi niya, sabihin niyo lang. He has a complete trust in the defendability of God's word and accept it as fact above any other evidence of circumstances. Ay, nakakatuwa lang po. Kanina ho, kinuwento ko yung, nung na-interview ako sa immigration, ano daw po yung isang, naging paborito kong lugar, parang Miss Universe lang yung interview dahil hindi ko akalain. Ayun ang kinakaba ko, interview sa immigration grupo, sabi, dahil sa dami ng JIL, 780 lang naman ang delegates. Palakpakan natin ng Panginoon. Breaking the record, pwedeng malagay sa Guinness World of Record. 4 na eroplano po galing sa Pilipinas, puno. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Mas malakas sa palakpak po, JIL May Kawayan Pires, 15 ang dumalo. Hallelujah!
Di ang nasabi ko, yung isang fresh na fresh, papunta po kami doon sa upper room. Ako po'y pagod na pagod doon sa bus. Sabi ko, nasa City of David ba tayo? Nakita ko na yan eh, upo lang muna ako rito. Sabi ko doon sa tour guide, saan po punta natin? Upper room. Naku, tumayo agad ako. Diyos ko, upper room to, upper room. Nagaganap ang revival. Habang lumakad ako, bilis ko tuloy. Sabi ng anak ko, kala ko napapagod ka, mami. Hindi, upper room yan, upper room. Sabi ko po, worship tayo sa upper room. Mahirap kasi mabilisan lang kasi iba-ibang nasyon ang nandun, iba-ibang turista. Sabi ko, Lord, gusto ko mag-worship sa upper room. Gusto ko sa upper room. Para akong bata. I want the Pentecostal anointing kasi originally doon yung place talaga sa upper room. Yun yung original upper room na kung saan nabaptize ang mga disciple at doon nag-Holy Communion. Lord, I want the Pentecostal anointing, Lord. Lalakad ako, tumutuloy na yung luha ko, maakyat kami. Hinihingan na kami ni Pastor Michael habang maakyat kami sa upper room. Pero ako excited. Pagpasok sa upper room, kinilabutan agad ako. I can sense the power of the Holy Spirit. Sabi niya, this is the upper room. Sabi ng tour guide, sabi ko, Ma'am, let's worship the Lord. Let's worship. Hindi ako pinapansin. Kasi kailangan mag-explain. Lakbay aral eh. Okay, let's pray. Can I call? Tumawag po ng pastor. Hindi ako natawag. Sabi ko, can we worship the Lord? Ay, hindi ako worshiper. Biglang kumanta. Ano yung kinanta ko kanina per service? Kanina, yun ang kinanta namin. Nalimutan ko na. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Naku, Ate Dali, first stanza pa lang, bumaba na Spirit ng Lord. Grabe talaga. Grabe. And then, sinundo, switch song. Every knee shall bow. Grabe yung anointing. The power of the Holy Spirit. Sabi ko, Lord, ito yung nabasa ko sa salita mo eh. Habang nag-worship sila, at ang maganda, wala hong ibang tao, kami lang. Sabi ko, Lord, bumaba yung spirit mo eh. And it will manifest. Alam niyo bang may manifestation ng word ng Lord? Hello? Paano kung wala kang word? Walang manifestation. My favorite verse is Philippians chapter 4, verse 13, Philippians chapter 1, verse 6, Hebrews chapter 11, verse 1, Hebrews 11, verse 6. Favorite ko po yan. Kahit ako'y tutukan mo ng baril sa sentido, quote ko pa rin that I can do all things through Christ who strengthened me. Mako-quote ko pa rin ano man ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya matagumpay sa buhay ko. Mako-quote ko ang Psalms 23, Psalms 91, and it will manifest. The Lord is our shepherd. We shall not want. Kapag meron kang word ng Lord, it will manifest. Sabi niya, just say the word. Paano pag nasa gitna ka ng problema? Sabi ng Lord, just say the word. Yes. Anong word? Yes po. Ano ngang word? Yes po. Just say the word. Ano sabi? Sabihin nyo lang. At ang aking alipin ay gagaling. He has a complete trust in the dependability of God's word. Everybody say God's word. It is necessary that we ascertain the will of God in the respect to our desire and request. The scriptures clearly indicate that God answered those prayers which are in accordance to His will, not just our own. 1 John 5, sabi ho dito, and this is the confidence that we have toward Him that if we ask anything according to His will, hingi na tayo according to His will. Amen. Ang natutunan po namin mag-anak ngayon, wag tayong hihingi nang hindi natin kailangan. Kasi si Lord, pag nagulugod, kahit once, ibibigay. Kaya lang, baka makapagpahamak sa'yo. Totoo yan, mini-mentor ko mga anak ko. Siguraduhin yung paglapit natin sa Diyos. Lahat ng hihingin nyo, yun yung gusto nyo at magbibigay ng kalwalatian sa Diyos. At hindi maglalayo at magyayabang lang. Kasi ibibigay tsak ng Lord. Ganun ho yung faith ko eh. Ibibigay ng Lord. I know the anointing of yes. I can sense the anointing of yes. Alam ko yan. Sabi nga ni Ate Dali, napaka-spoiled mo kay Lord. Sabi ni Billy Graham, God will not reward fruitfulness. He will reward faithfulness. The centurion was faithful. I want to be like him when I grow up. Sabi nga po ni centurion, sabi niya, he was faithful. Faithful. Everybody say faithful. Kaya ako, gusto ko, ganun, mag-grow yung aking faith. Faith expressed by action.
is God's blessing. Why is it that when it comes to God who is never wrong, he hesitates to believe his word and act on it, but not the centurion? In response to this man's faith, Jesus healed his slave. Matthew 8, then Jesus said to the Roman commander, "Go, it will be done just as you believe it would." And his servant was healed at that moment. Sino rito gusto ng anointing ng at that moment? Everybody say, at that moment! Ang problema, yung moment mo, hindi yun ang time ni Lord. Lusot. Diba? Yung isang libong taon natin, isang araw lang kay Lord. Kaya God's time is perfect time. Not too late, not too soon. Di baling may edad ng mag-asawa, basta nasa tamang pag-aasawa. Nasa tamang tao. Hindi unahan ng pag-aasawa. Nauna ka nga. Nauna ka namang nawala. Amen? Hindi tayo pagaraan ng buhay at karerahan sa isa't isa. Ang mahalaga, nasa gitna tayo ng kalsada ng kalooban ng Diyos. Faith moves the very heart of God to heal, to bless, to save, and to let us receive His many and mighty miracles. Faith honors God, and God honors faith. Sa oras na ito, subukan po nating manampalataya. Siya'y gumagalaw sa ating pananampalataya. Let's bow our head and close our eyes. Panginoon, sa oras pong ito, hipuin mo po kami ng iyong makapangyarihang salita. Sinusuko po namin sa iyong aming buhay. At kami po'y lalapit sa trono ng iyong biyaya nang may kapangahasan na alam po namin hindi mo kami bibiguin, sapagkat ang pangahawakan po namin ay ang puro mong salita. Nagsusuko po kami ng buhay sa iyo. Tumayo po tayong lahat and let us worship the Lord. Itong awit na ito ay isang panalangin na alam po natin siya'y Diyos na dumidinig ng ating mga dasal. Diyos na di nagkulang kailanman. Ilagay po natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng ating kahilingan at siya'y tutugon sa oras ng ating pangangailangan. Let us worship Him. Ikaw ang Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin. We worship you, God. Bawat higbi ay iyong nababatid. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Give you praise, Lord. Ikaw ang Diyos na sumasagot. Awitin po natin ito na tayo nananalangin sa Diyos. Panalangin, bawat daing, bawat higbi. Yes, O Lord. Ay iyong nababatid. Kami sa iyo ay lumalapit. Kami sa iyo ay dumadaig. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang Let us lift our hands. Come on, activate your faith. Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Mabuti siyang Diyos. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naniniwala at ang paligid ay kay dilim, Give you praise. kami ay dadalangin, kami ay daraig. Hallelujah. Sa Diyos na sumasagot Come on, activate our ng faith. panalangin. For God alone. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Oh, we give you praise. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay nanimdim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay daraig. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Panginoon, sinasambit ng aming dila na ikaw ang Diyos na tumutugon ng lahat ng aming panalangin. Sa oras pang ito, nananampalataya kami.
Walang anumang uri ng sakit at karamdaman na di mo kayang pagalingin. Walang sitwasyong mahirap sa iyong harapan. Walang salitang komplikado. Walang salitang said at dahop. Mayaman kang Diyos. Mayaman sa pag-ibig, mayaman sa kapayapaan, mayaman sa kalakasan. Taglayin po namin lahat ng ito, ang isang masaya, mapayapa, mabungat, matagumpay na buhay habang kami nabubuhay sa daigdig na ito. Sino man na may sakit karamdaman, sino man na nasa gitna ng kalungkutan, sino man na nasa gitna ng sakit ng kalooban sa oras pong ito, maging ang lahat ng nanonood ng FB Live na ito, Lord, we pray that you are a miracle-working God, and we declare that Jesus is Lord. Jesus is our King. Jesus is our healer. We thank you, Lord. We activate our faith, Lord, in the name of Jesus. At that moment, Lord, gumalaw ka sa buhay ng senturyon. Sino man ang nangangailangan na sa oras na ito'y kailangan ng pagtugon, we declare you are a God of at that moment, God. Gagalaw ka sa panahong ito na kailangan ng iyong mga anak. Salamat po, dakilang Diyos. Inaangkin po namin ang mayamang biyaya at pagpapala mo. We thank you, we bless you, and we bring back to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody say, Amen! Come on, everybody say Amen! Hallelujah! God bless us all po.